Mahirap talagang magkasakit, lalo na at wala ka namang pera. Ipagtatabuyan ka ng ibang mga piling doktor sa ibang mga ospital. Hindi ka para gamutin dahil wala ka namang pambayad. Hindi naman lahat ay ganito. Ngunit ikaw, may pamilya ka ba na nagkaroon ng malubhang karamdaman? Ngunit hindi mo ito maipagamot sa ospital nang dahil sa kahirapan? Kung ganon, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Mahirap lamang ang pamilya ng binatang si Julius, ngunit kahit na ganon ay pinagsisikapan siyang pag-aralin ng kanyang mga magulang. Ang gusto kasi ng binata ay maging isang doktor siya balang araw, nang sa ganon ay makaahon sila sa kanilang matinding kahirapan. Rosario, nag-iisa na lang ang ating anak, kaya ang gusto ko ay matupad ang kanyang kagustuhan. Gagawin ko ang lahat para maging isang doktor siya balang araw, sabi ni Mang Pedro sa kanyang asawa. Kakayanin ba talaga natin na maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral? Hindi naman tayo mayaman, kaya saan tayo kukuha ng pera? Nakayukong tanong ni Aling Rosario. Walang ibang naiisip na paraan ang mag-asawa, kundi ang mangutang sa lahat ng kanilang mga kakilala. Kinakain na sila ng hiya, ngunit handa nilang gawin ang lahat para sa binata. Hindi naman kasi sumasapat ang kinikita ni Mang Pedro bilang isang karpintero, kahit nasabayan pa ito ng pagiging labandera ni Aling Rosario. Mayroon na ata silang utang sa halos lahat ng kanilang mga kamag-anak, ngunit malaki talaga ang mga bayarin ni Julius sa kanyang eskwelahan. Kinabukasan ay isinama nila ang binata kay Aling Betty. Kapitbahay lang nila ito at matalik itong kaibigan ng mag-asawa. Betty, nahihiya na talaga ako pero pwede mo ba kaming mapautang? Kailangan kasi ni Julius ng pera para sa kanyang pag-aaral, nahihiyang sabi ni Aling Rosario. Ngunit mahirap din si Aling Betty dahil siya na ang nag-aalaga at bumubuhay sa kanyang mga apo. Rosario, alam ko naman na nagbabaka sakali ka lang, pero pasensya ka na dahil wala akong maipapautang sa'yo. Alam mo naman na hirap din akong buhayin ang aking mga apo, paliwanag ni Aling Betty. Nang dahil doon ay nakaramdam ng pagkainis si Julius sapagkat babayaran din naman nila ito sa mga susunod na buwan. Hindi nito naiintindihan ang sitwasyon ng matandang babae. Ano ba yan? Parang kaunting tulong lang, hindi pa matulungan. Paano yan naging kaibigan ng aking mga magulang? Pabulong na sabi ni Julius. Sila na nga ang nangungutang, ngunit nakuha pang magalit ng binata sa kanilang kapitbahay. Wala naman talagang pera si Aling Betty at sumasapat lamang ang kinikita nito para sa kanyang mga apo. Ganun ba? Maraming salamat, Betty. Tama ka dahil nagbabakasakali lang naman ako, nakangiting sabi ni Aling Rosario. Basta kapag nagkaroon ako ng ekstrang pera ay pahihiramin agad kita, nahihiyang sagot ng matandang babae. Nang maglakad sila pa uwi sa kanilang bahay ay narinig ni Aling Rosario ang mahinang pagbulong ng kanyang anak. Ang sabihin mo lang ay ayaw mo talaga kaming tulungan. Ang dami mo pang sinasabi. Wala ka namang kwentang kaibigan. Bulong ni Julius. Anak, hindi naman sa ganun. Dati naman ay natulungan din tayo ni Betty. Baka wala lang talaga siyang pera sa ngayon at ang sabi niya naman ay pauutangan niya tayo kapag nagkaroon na siya ng ekstrang pera. Paliwanag ni Aling Rosario. Lumipas pa ang mahabang panahon. Sa kabila ng paghihirap ng mag-asawa ay sa wakas, nakatapos na si Julius sa kanyang pag-aaral. Maraming tao ang naniningil sa kanyang mga magulang dahil ilang taon na ang lumilipas, ngunit hindi pa rin sila nakakabayad. Tambak na talaga ang kanilang mga utang, mapagtapos lamang nila si Julius sa kolehiyo. Pedro, paano na to? Hindi naman natin kayang bayaran agad ang ating mga utang, tanong ni Aling Rosario. Hindi ko rin alam pero ito naman ang dapat nating pagsikapan. Ang mahalaga ay magiging maayos na ang buhay ng ating anak, sagot ni Mang Pedro. Ilang buwan pa ang lumipas ay naging isang ganap na doktor na si Julius at nakakapagtrabaho na siya sa isang maayos na ospital. Matalino ang binata dahil talagang pinagbuti nito ang kanyang pag-aaral. Wala itong ibang hinangad sa kanyang buhay kundi ang kumita ng malaking halaga ng pera. Sa wakas, magiging mayaman na ako. Matutupad ko na ang gusto kong mangyari sa aking buhay.
Masayang sabi ni Julius sa kanyang sarili. Maraming mayayamang mga tao ang gusto na siya ang manggamot sa mga mahal nito sa buhay. Agad na kumalat ang pangalan ni Dr. Julius dahil talagang maaasahan siya sa larangan ng panggagamot. Kung minsan ay patago siyang nakakatanggap ng pera sa pamilya ng kanyang mayayamang mga pasyente. Mas lalong naging mukhang pera si Julius dahil kung ganito ang nangyayari ay mabilis ang kanyang magiging pagyaman. Pera lang ang nasa isipan nito at hindi ang makapanggamot ng taong mga may sakit. Hindi niya binibigyan ng oras ang taong mahihirap dahil hindi naman siya makakatanggap sa mga ito ng ekstrang bayad. Isang araw ay napansin ni Aling Rosario at Mang Pedro na marami ng pera ang kanilang anak, kaya nakiusap sila dito upang tulungan sila na makabayad sa kanilang mga utang. Anak, nakakahiyaman pero alam naman namin na kayang-kaya mo nang bayaran ang ating mga utang. Hindi na kasi namin malaman kung ano pa ang gagawin namin, sabi ni Aling Rosario. Agad naman itong tinulungan ni Julius, ngunit labag sa kalooban ng binata ang kanyang ginawa. Nag-iipon kasi siya ng pera upang makabili ng bagong sasakyan. Napapakamot pa si Julius sa kanyang ulo habang binibigyan ng pera ang kanyang mga magulang. Yan na po ang pera. Basta sa susunod ay hindi muna ako magbibigay. Huwag niyo muna akong asahan dahil meron pa akong pinag-iipunan. Kunot noong sabi ni Julius. Hanggang sa lumipas ang mga araw ay nakabayad na sila sa lahat ng kanilang mga utang. Naging mayabang ang binata at nagbago ang pag-uugali nito. Hindi na mahalaga sa kanya ang kanyang trabaho at ginagawa na lamang niya ang bagay na ito hindi para makatulong, ngunit para mabili niya ang kanyang mga kagustuhan. Lumipas pa ang mga taon ay naging mayaman na talaga si Julius habang ang kanyang mga magulang ay nananatili sa kahirapan. Nagkaroon ng malubhang karamdaman si Aling Rosario, ngunit tinanggihan niya itong ipagamot sa ospital na kanyang pinapasukan. Anak, baka naman pwedeng ipagamot mo ang nanay mo. Ilang araw na siyang nanlalambot at nagsusuka, nag-aalalang sabi ni Mang Pedro. Ngunit talagang takot na takot si Julius na mabawasan ang kanyang pera. Ayaw niya rin na malaman ng ibang doktor na mahirap lamang ang kanyang mga magulang. Naku, hindi naman yan malubha. Hayaan niyo na at mag-uuwi na lang ako ng gamot. Huwag kayong mag-alala dahil gagaling din naman si nanay, sagot ng binata. Ito ang naging paraan ni Julius upang hindi na rin siya maabala. Marami pa siyang gustong mangyari upang magpatuloy ang kanyang pagyaman. Nakatira na siya sa isang maayos na tirahan, ngunit nakatira pa rin ang kanyang mga magulang sa dati nilang bahay. Isang araw ay nagkasakit ang kaibigan ng mag-asawa na si Aling Betty. Ang matandang babae na tinanggihan sila na pautangin ng pera. Hindi na talaga malaman ng apo nito kung ano ang kanyang gagawin. Malapit na itong pumasok sa kolehiyo, ngunit sumabay pa ang isang matinding problema. Lola, pwede ko po kayong dalhin sa ospital na pinapasukan ni Dr. Julius. Kilala naman po natin siya, kaya baka pwedeng sa mga susunod na buwan na po tayo magbayad sa kanya. Pwede po nating ipambayad ang ipang-e-enroll ko sana sa pagpasok ko po sa kolehiyo. Nag-aalalang sabi ni Kokoy. Nang dahil doon ay isinakay ng binata ang kanyang lolo sa tricycle. Pumunta sila sa ospital na pinagtatrabahuhan ni Julius dahil umaasa talaga sila na tutulungan sila ng doktor. Ang tanging dalang pera ni Kokoy ay 3,000 piso at naiisip niya na baka sumapat na ito upang makapasok ang kanyang lola. Dr. Julius, ako po ito si Kokoy. Mayroon pong sakit si lola kaya pakiusap. Baka po pwedeng gamutin niyo siya. Mayroon po ako ditong pera. Ang kakulangan po ay sa mga susunod na buwan na lang at pangakong didiskarte po ako. Malungkot na sabi ni Kokoy. Ngunit nang makita ni Dr. Julius ang 3,000 piso, ay halos mawalan ito ng hininga sa katatawa. Anong magagawa ng 3,000 piso nyo? Kulang pa nga yan sa pambili ng gamot. Hindi mo ba alam na tinanggihan ako dati ng lola mo noong nag-aaral pa ako? Natatawang sagot ni Julius. Ngunit hindi pa rin nawala ng pag-asa si Kokoy at nagpapatuloy ito sa kanyang pagmamakaawa. Pangako po na magbabayad po ako. Gamutin niyo lang po si lola. Gusto ko pa po na madagdagan ang kanyang buhay
Dahil gusto ko pa po na bumawi sa kanya. Umiiyak na sabi ni Kokoy. Ngunit patuloy silang pinagtawanan ni Julius. Ang nahihirapang huminga na si Aling Betty ay walang magawa, ngunit naaawa na talaga ito sa kanyang apo. Hindi ito makapagsalita, ngunit baka sa mga mukha nito ang pagkadismaya sapagkat ibang-iba ang ugali ni Julius kaysa sa kanyang mga magulang. Hindi pwede. Kung gusto nyo, ay sa iba na lang kayo magmakaawa. Wala akong oras sa mga katulad nyo na walang kakayanang makapagbayad para sa pangsariling pangkalusugan. Nagpakahirap ako mag-aral, kaya magpakahirap din kayo para makapagbayad. Natatawang sabi ni Dr. Julius. Ipinambili na lamang ni Kokoy ng gamot ang 3,000 piso. Walang-wala talaga sila, kaya umaasa na lamang sila sa himala na gumaling pa ang kanyang lola. Ilang linggo ang lumipas ay walang nagagawa ang gamot kay Aling Betty. Mas lalo pang lumala ang karamdaman nito, kaya hindi na talaga malaman ni Kokoy ang kanyang gagawin. Muli niyang dinala si Aling Betty kay Dr. Julius, ngunit nasa daan pa lang sila ay binawian na ng buhay ang matanda. Iyak nang iyak si Kokoy dahil hindi na sila makakabawi sa mga paghihirap ng kanilang lola. Isang araw ay yayaman ako. Hinding-hindi na mauulit pa ang bagay na to. Umiiyak na sabi ni Kokoy sa kanyang sarili. Lumipas ang maraming taon, natanggal si Julius sa pagiging isang doktor. Nahuli kasi ito na nagiinom sa loob ng ospital at binalak nitong pagsamantalahan ang isang magandang pasyente. Natanggalan ito ng lisensya sa panggagamot, ngunit kahit na ganun ay mayaman pa rin ito. Ipinambayad niya sa kanyang kaso ang mga pera niyang naipon upang hindi siya makulong. Ang natira naman dito ay ginastos niya upang mamasyal at magsaya. Hanggang sa isang araw ay naubos ang pera ni Julius. Muling bumalik ang kanyang buhay sa pagiging isang mahirap. Bumalik siya sa bahay ng kanyang mga magulang dahil hindi na niya kinayang mabuhay ng mag-isa. Anak, kahit anong pagkakamali mo ay tatanggapin ka pa rin namin. Baguhin mo ang sarili mo at matuto ka sa mga pagkakamali mong nagawa. Malungkot na sabi ni Aling Rosario. Tanggap naman ni Julius ang kanyang mga pagkakamali sa buhay, ngunit sunod-sunod na pagsubok ang dumating sa kanila. Muling bumalik ang karamdaman ni Aling Rosario, ngunit sa oras na ito ay mas malala ang sakit ng matandang babae. Julius, ano lang gagawin natin? Baka mayroon kang mga kaibigan na doktor na pwede tayong matulungan. Tanong ni Mang Pedro. Sinubukan nilang pumunta sa ospital, ngunit si Julius naman ang nakaranas na mapagtawanan. Tinanggihan ito ng kanyang mga dating katrabaho dahil alam nila na masama ang ugali ng binatang ito. Julius, tanda mo pa ba noong sinisiraan mo kami dati sa ibang mga pasyente? Tapos ngayon ay hihingi ka ng tulong sa amin? Manigas ka at problemahin mo ang sarili mong problema. Natatawang sabi ng isang doktor. Nalaman ni Julius kung ano ang kanyang ginawa dati kay Aling Betty. Nalaman niya na ganito pala ang pakiramdam ng tinatanggihan sa oras ng matinding pangangailangan. Ngunit hindi nawala ng pag-asa si Julius. Ilang ospital na ang napakiusapan niya, ngunit wala pa ring tumatanggap sa kanya. Nang dahil doon ay halos mawalan na ng pag-asa ang lalaki nang bigla siyang lapitan ng isang baguhang doktor. Ako na po ang bahala sa inyong ina. Wala pong problema kung hindi agad kayo makabayad, sabi ng doktor. Sobra-sobra talaga ang pasalamat ni Julius at halos mapaluhod pa ito dahil sa wakas ay may tumulong na sa kanila. Nang magpakilala ang doktor ay halos madurog ang puso ng lalaki. Ito pala si Kokoy, ang apo ni Aling Betty na tinanggihan niyang bigyan ng lunas. Kung ganon, ay bakit mo ako tinulungan? Hindi na kita nakilala sa haba ng panahon na lumipas. Pasensya ka na sa nagawa ko dati at gusto kong malaman mo na nagbabago na ako. Nakayukong tanong ni Julius. Malapit po si Lola kay Aling Rosario, kaya ko po ginagawa ang bagay na to. Hindi ko pa rin po nakakalimutan ang ginawa niyo sa amin, ngunit ayaw ko na maging katulad niyo ako. Sagot ni Dr. Kokoy. Iyak nang iyak si Julius nang dahil doon. Tinulungan siya ng isang tao na lubusan niyang nasaktan. Ito pa pala ang ibabawi sa kanya nito sa kabila
ng kanyang mga kasalanan. Lumipas ang isang linggo ay gumaganda na ang kalagayan ng kanyang nanay. Wala silang ginastos na kahit na piso at kahit ng pagkain ay sinasagot muna ni Dr. Kokoy. Dr. Kokoy, maraming salamat talaga at muli akong humingi ng patawad. Nawala ang lola mo nang dahil sa akin. Malungkot na sabi ni Julius. Walang anuman. Bilang isang tunay na doktor ay handa akong tulungan kung sino man ang nangangailangan ng lunas. Mahirap man ito o mayaman. Sagot ni Kokoy. Nang patawarin siya ni Kokoy ay lalong naramdaman ni Julius ang pagsisisi. Ipinangako niya dito na makakabayad siya sa kanyang mga kailangang bayaran at sinabi niya na tama lang ang ginagawa ni Kokoy. Lumipas ang 2 taon ay nagkaroon ng magandang trabaho si Julius. Patuloy nitong pinagbabayaran ang kanyang kasalanan, ngunit tinulungan nito sa pag-aaral ang bunsong kapatid ni Kokoy. Pinatunayan niya na nagbago na siya dahil naramdaman na niya ang tunay na halaga ng kanyang ama't ina. Masarap sa pakiramdam ang tumulong dahil nakakapagbigay ka ng pag-asa sa iba. Huwag mong isipin na nababawasan ang iyong pera dahil ang totoo niyan ay may nakahanda sa iyong mga biyaya. Nandyan palagi ang Diyos at ibigay mo sa Kanya ng buo ang iyong tiwala. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.